Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin ko po sa inyo ngayon sa bidyong ito ay ang ukol sa binanggit ko sa inyo na walang puwang o bahagi sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay naging Diyos. Simulan po natin ang paglalahad ukol sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bago po natin yan simulan, nais ko munang ipakita sa inyo ang tamang paraan o wastong paraan ng paggamit sa mga talata ng Biblia upang hindi tayo maligaw, sapagkat ang Biblia o salita ng Diyos ay dalisay, walang salungatan. Kaya naman, dapat ay wasto ang paraan ng ating paggamit. Paano natin gagamitin ang mga salita ng Diyos? Ayon sa unang Korinto 2:13, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya sa pagtalakay natin, bantayan po natin kung mayroong kontra sa mga ipapahayag ko sa inyo mula sa ibang mga talata ng Biblia. Ang ihahayag ko sa inyo ay bahagi na kung saan ang ating Panginoong Kristo kailanman ay hindi naging Diyos mula noon, ngayon at kahit kailan. Simulan po natin sa panahon na hindi pa nilalalang ng Diyos ang daigdig, sa panahon na wala pang mundo. Nang panahon na yon, sino ba ang kasama ng ating Panginoong Diyos habang nilalalang niya ang daigdig? Dito po sa Job 38:4-7, nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng mga anghel. Habang ginagawa pala ng ating Panginoong Diyos ang mundo, may mga saksi na at naghihiyawan pa sa gala o sa tuwa, at sila po ay yung mga anak ng Diyos o mga anghel, na kung saan ang mga anghel na ito ay pinupuri ang ating Panginoong Diyos sa kamangha-mangha na ginagawa niya. Maliban dyan, sino pa ang kasama ng ating Panginoong Diyos nang lalangin niya ang mundo? Nariyan ang mga kerubin sa Genesis 3:22, nariyan ang mga sirapin sa 6:2. Kaya ang kasama ng Diyos, ang mga anghel, kerubin, sirapin. Nasaan ang ating Panginoong Kristo dyan na sinasabi nila na di umano, kasama na ng Diyos bago pa likhain ang mundo? Wala pa po siya dyan. Sa unang Pedro 1:20, nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Kaya nga, wala pa ang ating Panginoong Kristo, hindi pa umiiral. Kaya paano siya magiging Diyos dyan? Siya ay nasa isip, plano o panukala pa lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya dumako na tayo sa panahon na kung saan nilalang na ang daigdig, nagkaroon na ng tao. Ano-ano po ba ang yugto ng panahon ng tao dito sa mundo mula nang lalangin ang daigdig? Pakinggan natin sa Hebreo 1:1-2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa talatang binasa ko sa inyo ay binabanggit ang tatlong yugto ng panahon, kung saan sa panahon ng mga magulang, sa panahon ng mga propeta, at sa panahong Kristiyano, ang Panginoong Diyos ay nagsalita. Yan ang tatlong yugto ng panahon na pag-aaralan natin, kung saan naging Diyos ba ang ating Panginoong Kristo sa tatlong yugto ng panahon na yan. Unahin natin ang panahon ng mga magulang. Sino po ba ang nasa panahon ng mga magulang? Sila Eva at si Adan. Sino naman ang nasa panahon ng mga propeta? Sila Moises, hanggang isilang si Kristo. Ang panahong Kristiyano, mula ng isilang ating Panginoong Kristo hanggang wakas ng mundo. Kaya sa panahon ng mga magulang, umiiral po ba ang ating Panginoong Kristo? Wala po. Ano po ang dahilan at hindi pa umiiral si Kristo noon? Yung nasa isip ng Diyos nang nilalalang niya ang daigdig, ang ating Panginoong Kristo, na siyang plano o panukala ay naging isang pangako sa panahon ng mga magulang kay Adan at kay Eva dito sa Genesis 3:15. At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kay Adan at kay Eva lamang po ba ipinangako na magkakaroon ng Kristo? Hindi po, maging kay Abraham sa Genesis 17:7. At aking papaditibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Sino po yung binhi na tinutukoy na ipinangako kay Abraham? Sa Galatia 3:16, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Yon ang panahon ng mga magulang, kung saan ang ating Panginoong Kristo ay hindi pa umiiral
personal, kundi isang pangako pa lamang. Sa panahon ba ng mga propeta, umiral na ang ating Panginoong Kristo? Sino po ba ang isang propeta na pinangakuan ng ating Panginoong Diyos? Yan ay si Propeta David sa Gawa 2:30. Si David ay propeta at alam niya na nangako ang Diyos sa kanya. Ano naman po ang ipinangako sa propetang si David? Sa Roma 1:2-3 na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Kung ang hula nga po ng propetang si Isaias ang ating babasahin sa Isaiah 53:3 ay sinasabi ang ating Panginoong Kristo, isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karamdaman. Kaya tao ang ating Panginoong Kristo, hinuhulaan pa lang ng propetang si Isaias. Kaya kung atin pong mapapansin mga kaibigan, walang pagkakataon o bahagi sa buhay ng ating Panginoong Kristo na siya ay naging Diyos panahon ng magulang at panahon ng propeta. Katunayan, hindi pa nga umiiral ang ating Panginoong Kristo sa panahon na yan sapagkat siya ay pangako pa lamang ng ating Panginoong Diyos. Kailan po nagkaroon ng Kristo na dati ay pangako pa lang nang ipanganak ng isang babae na si Maria sa Galatia 4:4. Ito po ay sumasaklaw na sa panahong Kristiyano. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay dinalang tao sa Mateo 1:18-20, lalang ng Espiritu Santo. Kaya sa panahong Kristiyano, tao pa rin ang ating Panginoong Kristo nang siya ay nasa sinapupunan pa lamang ni Maria. Sa uri ng pagkalalang bilang tao, ilan po ba ang uri ng paglalang at paano ito ginawa ng ating Panginoon Diyos? Sa alabok, si Adan ay nilalang. Ikalawa, si Eva ay mula sa tadyang ni Adan. At ikatlo ay sa natural na pagkalalang sa pamamagitan ng mga magulang. Ang ikaapat ay ang lalang ng Espiritu Santo, ang ating Panginoong Hesukristo. Nang ipanganak ang ating Panginoong Kristo ay sa Lucas 2:6-7, dinalot ng lampin, inihiga sa sabsaban. Kung ano ang naranasan ng tao, ganun din ang naranasan ng ating Panginoong Kristo. Nagutom, nauhaw, hinalas ng 8 taon at ang nang si Kristo po ay nagpapahayag na ukol sa kanyang sarili. Ano ang kanyang pagpapakilala? Sa Juan 8:40, siya ay tao ang kanyang pagpapakilala. At ganoon din nang ang ating Panginoong Kristo ay mamatay sa krus, katunayang hindi po siya Diyos dahil ang Diyos po ay walang kamatayan. Nang si Kristo po ay mabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw na pagkalibing, siya po ba ay naging Diyos na? Pakinggan naman natin ito nakasulat sa Gawa 2:23-39. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masama. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kamatayan. Nang ang ating Panginoong Kristo po ay mabuhay na maguli, yun ay katunayan na siya po hindi Diyos sapagkat siya'y namatay. Ang sabi sa talata, ang taong ito na binuhay ng Diyos, ang Diyos ang bumuhay sa ating Panginoong Kristo. Nang makasama na niya mga apostol, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, anong kanyang pahayag ukol sa kanyang sarili? Sa Lucas 24:39, sabi niya, siya'y may laman at buto, hindi gaya ng espiritu sa Juan 4:24 na ang Diyos ay espiritu, walang materya, walang laman at mga buto. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo naman nang siya ay aakyat sa langit o kung patutungo na siya sa Ama? Ang sabi niya sa Juan 20:17, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. O ngayon nasa langit na ang ating Panginoong Kristo. Saan po ba siya saan siya naroroon at anong kalagayan niya ngayon? Sa Colosas 3:1, siya po ay nakaupo sa kanan ng Diyos at sa awit 80:17, siya ay tao na nakaupo sa kanan ng Diyos. At maging sa kanyang pagbabalik ayon sa Gawa 1:10-12 kung paano siyang po maitaas, gayon din ang kanyang pagbalik. Tao rin ang kalagayan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalikasan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao nang ipinanganak, tao nang lumaki, at tao nang mangaral, tao nang mabuhay na maguli, tao na umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos, siya'y tao pa rin, at sa muli niyang pagparito, siya'y tao. At sa kanyang katungkulan bilang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, sa unang Timoteo 2:5, siya'y taong tagapamagitan. At sa unang Korinto sa 8:6,
may isang Diyos lamang, ang Ama. Si Kristo ginawang Panginoon, pero hindi pa rin siya ang Diyos. At sa Gawa 2:36, dahil ginawa siya ng Diyos. Iba ang Diyos na gumawa kaysa kay Kristo na ginawa na Panginoon. Kaya anong bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay naging Diyos, kung paano siya nasa langit na at sa kanyang pagbabalik ay nananatiling siya ay tao? Bakit natin natitiyak na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ganun pa rin siya ay tao? Pakinggan niyo po ito, nakasulat sa Hebreo 13:8. Si Hesukristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Kaya po, napakalaking pagkakamali kung ituturo na si Kristo ay Diyos, sapagkat kailanman sa buhay ng ating Panginoong Kristo, hindi po siya naging Diyos. Walang pagkakataon o pangyayari sa buhay niya na naging Diyos siya. Mula noon, hindi pa nilikha ang mundo, sa panahon ng magulang, sa panahon ng propeta, at maging sa panahon ni Kristo, sa panahong Kristiyano, at maging sa panahong darating, kailanman ay hindi naging Diyos ang ating Panginoong Kristo, siya po ay tao. Kung meron mang mga talata ng Biblia na ginagamit nilang batayan na di umano si Kristo daw ay Diyos, tinitiyak natin ng mga talatang kanilang ginagamit, kung hindi mali ang kanilang pagkaunawa, tiyak mali ang salin ng talata na kanilang pinagbabatayan. At yan ang iisa-isahin po natin sa susunod po na video na ito. Hanggang dyan po muna at tayo po ay natatapos na. Salamat sa inyong panunood.